Ulat na sa publiko ang kontrobersyal na usapin sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Isang nakakagulat na balita ang kumalat kaugnay sa di-umano'y pagkakasangkot ng Pangulo sa pagpapalaganap ng iligal na droga sa bansa, bagay na nagdulot ng malaking alingasnga sa pamahalaan at sa publiko. Sa pagtutok ng balitang ito, agad na nagbayag ng galit at pagkadismaya ang Vice Presidente na si Sara Duterte. Ayon sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang ganitong uri ng kontrobersya, lalo na't nakakaapekto ito sa imahe ng buong pamahalaan at sa mga pagsisikap na labanan ng iligal na droga sa bansa. Dagdag pa niya, ang ganitong pagkakasangkot ng pinakamataas na lider ay isang malaking dagok sa mga seryosong hakbangin ng gobyerno para sugpuin ng droga at tiyakin ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Bunsod dito, maraming Pilipino ang humihingi ng malinaw na paliwanag mula sa administrasyon ni Pangulong Kuting. Iba't ibang grupo at mga opisyal ng pamahalaan ang nagsusulong ng masusing investigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Hiniling ng sambayanan ay hustisya at pagsagot ng pamahalaan sa kanilang mga katanungan hinggil sa isyu ng iligal na droga na isa sa mga pinakamatinding suliranin ng bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nako po, patay tayo dyan. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Nako. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks. Nako po. Kakalkalin po. So, ibig sabihin, kasi away ito ng ni speaker noon at saka ng Senado. Naglabanan sila tungkol dyan sa PI na yan. Ang nagsalita, nagkomento, ay si Zaldico. Kaya nga sabi ni Villanueva, sumasawsaw ka sa hindi awayin mo. Bakit ikaw nagsalita at nagbato ng mga ganitong akusasyon? So ibig sabihin, noon pa lang pala na may personal na ho ito si Zaldico. According to Villanueva, hindi po sa akin. Ayan, sinabi niya ho. Ulitin natin. Na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks. Personal attack na personal si Zaldico. Yun na po talaga yung ugali niya. Kaya nga doon sa speech niya kanina, na may personal siya. Tama, mali? Tuloy. Kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corp. Nako, ito na. Kinalkal na yung atraso niya sa bayan. Pambira. Ito. Ano yun? Corporation. True or false? Ano yun? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Yung kanyang kumpanya daw ba? Ito po ba daw? Yun yung tanong ni Villanueva. Ito daw po ba ang pinakamalaking construction na nakikipag-deal sa gobyerno? Yan ang tanong ni Villanueva. Ano sagot niya ni Villanueva? Sagot? True. True. Hindi po ako nagsabi. Si Senator Villanueva ang sumagot. Siyempre naman siguro mas maraming alam sa akin yan. Pagdating sa mga, alam mo na, yung mga nakikipag-deal sa gobyerno. Kasi senador yan, naging kongresista yan. Alam niya huya mga yan. Matagal nang nakikipag-deal yan sa mga taong mga may proyekto. Kaya nga, ito daw kumpanya ni Zaldico, sinasabi ni Villanueva, ay ang pinakamalaki. Naku po, patay tayo dyan. True or false? Ano pa? True or false? Sige. Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation Naku. Ano? ay kasama Sa? dito sa kontrobersyal na Pharmaly? Kasama po ba sa Pharmaly yung issue, yung may problema, yung nahanapan ng hokus-pokus, ng mga mekus-mekus dyan? Kasama po ba yung kumpanya ni Zaldico? Hindi po akong sasagot. Sino? Si Senator Villanueva ang sasagot. Pharmaly case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado. The answer is true. The answer is true. Hindi po ako ang nagsabi. Si Villanueva po ang nagsabi niyan.
yung korupsyon na nangyari sa Parmali na pinapakasuhan ng buong Senado, na pagdesisyonan ng Senado ng resolution nila dun sa hearing. Kasuhan yan kasi merong problema dyan. O kasuhan yung mga involved dyan. Ang tinanong ni Villanueva, kasama ba yung kumpanya na SunWest? Anong sagot ni Villanueva? Hindi po akong sumagot. Si Villanueva po ang sumagot. Ulitin natin yung sagot niya. Kasama ba? Kasuhan ng Senado. The answer is true. True daw. Kasama din po ba Ang ano? ang kumpanya niya Na? dito po Sa? sa controversial Na? na DepEd laptop scam? Oh, Ang sagot po, andali, bago ka sumagot. Oh, di ba nakita natin yung grabing presyo ng laptop na yan. Oh, bakit laptop? Kasi nakakatawa yung presyo, mas mahal pa sa Mac pero luma ang laptop. Luma yung laptop. Hindi ko alam kung Celeron ba yun o ano man, pero overpriced yung mga laptop na yan. Alam mo, anong dinahilan nila dyan? Ang dinahilan dyan kasi may after service daw. Kasama yung bayad doon sa after service para pag nasira. Yan yung bagay na hindi mo na makakwantify. Hindi mo na mabibilang. Hindi mo na makikita yon. Pero isinama yung service na yon, kuno. Na pag may nasira dyan, in other words, parang ka nagbayad ng after service or Apple Care. Kaya lang hindi Apple eh. So hindi Apple Care. Yung walang ganon. Walang parang doon sa kontrata, nagbayad ng technical na pag natapos at nagkasira yan, libre na yung paggawa. Hindi mo naman makakwantify yun. Hindi mo naman malalaman yun. Tama, mali? Oh. Kasama po daw ba ang kumpanya ni Zaldico? Ano sagot, Senator Villanueva? true. True. Di ba? Again, it's not me who said that. It's Senator Villanueva. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Nako po. Napakadami pong BIR cases. Nako po. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, Grabe. yung reklamo po sa ombudsman ng Nako po. anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion Nako. na kaso na kinakaharap ang taong ito. Hindi lang pala sa BIR, meron pang iba. Kaso, kinasuhan. Ay, nako. May butiki dito may butiki. Mr. President, Yes! Ay, hindi pala ako presidente. Akala ko ako yun. Akala ko ako yun. Ikaw naman, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Nako po! Sakit nun, Brad. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, Oh, ano yon? sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, Ano? ang masaklap po, Ay? inappoint po siya Na? Kamara de Representantes Na ano? bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Ay, grabe. Si Dracula, Sandali. Samantakin mo daw, ha? Sa daming, ito, ang sinasabi lang naman ni, dito, sinasabi ni Senator Villanueva, wala naman siya sinasabing there is already a conviction. Wala. Wala siya sinasabi dito, convicted na ba yung kumpanya ni Zaldico? Wala po siya sinasabi dito. Ang sinasabi niya lang dito, the company na pagmamay-ari ni Zaldico were involved in so many cases of corruption or any that has something to do with money. 'Di ba? Ibig sabihin talagang etong tao na ito ay may kaso na yung kanyang kumpanya. And yet siya ang sa kanya ibinilin ang pinakamakapangyarihang masasabi nating chairperson diyan sa Kamara, which is yung appropriation.
si Dracula, in-appoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Ay, grabe. Si Dracula talaga. Nakita niyo yung analogy niya? Parang sinasabing, ginawa mong tagapagbantay para sa mga nagpapakuha ng dugo. Diyan sa Red Cross, si Dracula. Sumisip-sip ng dugo. O, ika nga. Tama nga naman. Kasi, halimbawa, di ba? Halimbawa lang, may isang manyakol. Tama, mali. Ginawa mo siyang profesor o teacher ng mga kababaihan. O, di ba? Ng mga siksi, mga ganon. O. Alam mo na nga manyakol siya. Halimbawa lang yung tinuturing nilang si Mang Kanor. O, halimbawa. Siya ang ginawa mong yaya ng iyong anak. Di ba? Abnormal po ba yun? Hindi, halimbawa lang. Abnormal po ba yun? Di ba abnormal yun? May problema tayo doon. Yan ang sinasabi ni Senator Villanueva dito. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon? Na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan. Naku po, patay ta. Only in the... Ito this was long time ago. Ibig sabihin po, dito pa lang inaakusahan na siya. Kinonfirm ni VP Sara Duterte ngayon na ang nagko-control ng budget ng mga departamento natin ay walang iba kung hindi si Zaldico at si Speaker. Tayo, matagal na ho natin sinasabi ito. Bakit? May mga congressman, tayong mga kaibigan dyan. At di ba, noong una pa lang ng panunungkulan ni Marcos, pag tungtong pa lang niya, sinasabi ko na sa inyo to, there is something happening in the House of Representatives. Nagkakaroon ng barkadahan system dyan. Kung sino lang yung barkada, kung sino lang yung kakampi, yun lang ang may budget daw. Sinabi ko na sa inyo yan. Di ba? Sinabi ko na po sa inyo yan noon. Ito kinukonfirm ni Villanueva, kinonfirm ni VP Sara Duterte. In line with that, ilang beses ko po sa inyo yung sinasabi na huwag tayong malilihis sa ating pinaglalaban. Kasi marami sa atin ang inaatake si Marcos at yung asawa niya. I don't have problem with that if they did something wrong. If they did comment something wrong, atakihin natin. That's correct. That's constructive criticism. Pag may mali, pag may pagsisinungaling, atakihin natin. Pero, yung ibang issue na wala namang kinalaman, si Marcos, at ang may kinalaman ay ang kamera, pero ang inaatake pa rin natin si Lisa Marcos. Bakit? May problema tayo. Kaya nga, di ba, paulit-ulit ko sa inyo sinasabi, nahaluan tayo ng Trojan horse. Nahaluan tayo na ang pilit na pinasasama lamang ay yung mag-asawa. Umiiwas dito kay Romualdez. Pero kitang-kita na natin ngayon, nang galing na sa bibig ni VP Sara Duterte, sa bibig niya na nanggaling, si Romualdez ang talagang tunay na may problema sa bayan nato. Sinabi ko na sa inyo yan. Ano sabi nyo sa akin? Ha? Sinabi nyo sa akin, bayaran ka siguro ni Lisa Marcos o kaya ni Marcos kaya hindi mo binabanatan. Which is katangahan. Dahil ilang beses natin binandatan yon pag meron silang maling ginagawa. Pero yung idadamay mo sila sa walang maling ginagawa para iiwas mo lamang si Speaker, nahalata ko na yun. Kasi remember this, don't ever forget this. Marcos is done. Ano ibig sabihin nun? After 2028, tapos na yan. Hindi nakakandidato yan, hindi na makakaulit yan. Ibig sabihin, hindi siya ang real enemy sa politika. Hindi siya. At remember, ang personality ni Marcos at nung kanyang asawa, kung hindi magparty. Yun lang ang personality nila. Magsaya. Di ba? Wala nga siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Alam nyo,
Kahit si Pangulong Duterte, yan din ang sinabi sa akin nung huling nag-usap kami. Alam niya, 'di ba? Sabi niya nga sa akin, "O, 'di ba sinabi ko naman na weak talaga 'yan? Mahina 'yan. Walang ano 'yan. Si ano talaga ang ano niyan? Ang may pasimuno niyan." Alam niya. Tama naman talaga eh. Weak talaga. May kasalanan ba? Oo, may kasalanan. Being weak is a mistake. Being weak is yan ang talagang pangit sa isang personalidad ng isang presidente. Weak. Bakit? Kaya siyang palusutan ng mga taong nasa paligid niya. But the problem is, mga kababayan, nagpo-focus tayo sa presidente at dun sa asawa niya kasi yun ang dinidikta sa inyo ng iba. Pero ang real culprit sa mga nangyayari sa bayan natin, nandi dito sa Kamara. Bakit? Siya ang nangangailangan sa 2028. Siya ang may ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Siya ang may ambisyon na maging Prime Minister. Siya talaga ang tunay na kalaban sa panahon na ito. Hindi lang ho tayo nag-confirm yan. Ang dami ho. Maging si BP Sara Duterte, maging sa Senado, maging si Senator Bato, di ba? Sinabi niya, sino ang namili nung ano? Meron siyang kinuwento na nandun, sino? Si Senator Bato ho ito, ha? Kinuwento niya through the interview ng SMNI na nandun daw si Romualdez, nandun si Zaldico, at nandun yung isang kaibigan niyang general na pinababaligtad daw di umano para labanan si Pangulong Duterte at gagawin siyang PNP chief. Wala si Marcos dun, ha? Wala din yung asawa dun. Am I saying wala silang kasalanan yung mag-asawa? Meron! But the point here, eto talaga. Speaker of the House, ang real problem ng Pilipino ngayon. He is controlling everything. Remember, sila may hawak ng budget. Yung presidente, wala yan. Pinaiikot-ikutan lang yan. Yan ang tunay. Now, tanong ko sa inyo, di ba? Lumabas yung totoong sinasabi natin doon pa. From the very first time, yan na yung nakikita ko. Yan yung magiging problema natin sa bayan na ito. Bakit? Nandyan lahat ng pera. Kaya nga kaliwat kanan, dinaig pa si Willie Revillamis sa pamimigay ng pera sa ayuda. 5,000 pesos! Ganun eh, gumaganon eh. Di ba? Oh. Kasi nga, habang humihirap ang Pilipino, yan ang plano dyan eh. Sa tingin ko lang ang plano dyan, nagmamahal ang bilihin. Naghihirap ang Pilipino. The more na naghihirap ang Pilipino, kakapit yan sa mga politikong namimigay ng pera. That's why, yan ang sa tingin ko nangyayari sa Pilipinas. Pinipilit talaga nila na maghirap ang Pilipino para kumapit sa ayuda. At kung sino yung mag-ayuda, malamang yung iba ma-persuade na iboto yung mga yun. Diba? Mga kababayan, magising ho tayo. Wag ho tayo basta-basta maniniwala sa mga tatanga-tangang vlogger dyan. Sorry pero totoo eh. Paulit-ulit ko na po sinasabi sa inyo, to pinapaliwanag ko sa inyo. Diba? Na ito talaga. Kita nyo na, lumabas na ngayon. Lumabas na po. Sabi nga nung isa, bumingo tayo. Mali. Diba, tagal ko na sinasabi sa inyo to eh. Ayaw ninyo maniwala. Eto, pakinggan pa natin Nung lumabas na yung pangalan, siguro pagkatapos i-release yung video ni BP Sara Duterte, na nabanggit na si Zaldico, eto na yung kanyang reaction after mabanggit yung pangalan niya. Tingnan nyo yung difference between before, yung nagsasalita siyang may iPad, at eto ngayon. Nakita... Ay, sorry, hindi yan. Ito. Unang-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pangbubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee after the budget. Alam mo kung bakit ko nabuking yung mga troll?
this is the script that they are commenting sa mga video. Meron namang marami naman yung appropriation marami naman yung senador. Pare-pareho sila ng sagot, yung mga troll. Tingnan nyo sa comment section, naglalabasan sila. Yan kasi yung pan-damage control nila sa sinabi ni VP Sara Duterte na kontrolado lang ng 2 tao o ang budget. So, to justify it, sinasabi nila marami namang membro, marami namang senador. Pero ang tanong, sino may control? Hindi naman sa dami. Wala naman sinabi ni VP Sara Duterte, kayo lang naman ang membro. Yung hindi po pagdating ng ating pangalawang Pangulo ngayon, ang suspecha ko po ay dahil sa nangyari na mga pagtatanong nung nakaraang pagdinig. I have heard the volume and the barrage of questions asked by members of this committee to the Vice President. Despite the fact, Madam Chair, I heard her several times saying, I forgo the opportunity of defending the OBP budget for 2025 by question and answer, and I leave it to the House of Representatives to decide on such proposal as presented. That was the template of an answer given by the Office of the Vice President. Madam Chair, napilitan po akong mag-raise ng parliamentary inquiry. I think I have earned this. If I survive my term up to next year, I would have survived also, or I would have completed 18 years in this institution. And in this length of time, I have observed a tradition. The tradition is the 2 highest positions of government, namely the Office of the Vice President and the Office of the President, are not traditionally subjected to questions. I have observed this for so long a time. May I refresh the memory of the members of this committee, Madam Chair. In 2022, the Minority Leader, Honorable Libanan, citing courtesy to the Office of the Vice President, took only about 13 minutes to move for determination of the budget of the Vice President. And after that, the Majority Leader seconded the motion. That was 2022, Madam Chair. Then 2023, no less than the Presidential son, our own Senior Deputy Majority Leader, the Honorable Sandro Marcos, stood up and invoked the long-honored tradition of according courtesy to the OBP, the Office of the Vice President. And in the same manner, he moved for determination of the Office of the Budget, the consideration of the budget of the Office of the President, Vice President. I also recall, Madam Chair, that it was terminated. And with the full consternation of Honorable Franz Castro, who then objected, but her objections were never heard until she moved to make up record by way of manifestation her objection. But the committee collectively said, you can no longer do that because there was already a termination of the hearing. This is the time-honored tradition, Madam Chair. For so long a time, we have kept and observed this. We have upheld this tradition. My question is this committee authorized to set aside or discard the tradition? That is the question. Your Honor, such motion was not introduced in the last hearing. I'm now introducing the motion, Madam Chair. I second, Madam Chair. To terminate the consideration of the budget of the Vice President, Madam Chair, on the basis of the long and time-honored tradition, Madam Chair. In order for us to respect a tradition in the same manner that we have respected the tradition here, that the first to interpolate every time
is the member of the minority. That is the tradition. We have not yet discarded that. We're observing that because we are honorable members of this Congress. So the question is, why have we discarded that tradition? Is this committee authorized to set aside the tradition? If we are not able to do that, Madam Chair, then I honorably, respectfully now move to terminate consideration of the budget of the office of the Vice President, and I so move. Sir, I objected to the motion, and may I... Ayun na, nagagalit na yung mga, alam mo na kung sino yung number 1 kumukontra dyan. Di ba? Ayan, tumayo. Sabi niya, tradition na ito eh. Yung Office of the President niya kahapon mabilis-bilis lang. Yung mga nakaraang taon sa Office of the Vice President, mabilis lang. Bakit ngayon? Dahil dyan, eto mapapakita tayo nagkaroon ngayon ng away ng konti. Ayan. But ang nangyari, a barrage of questions. That's why I'm asking, bakit natin ginawa yun earlier? Are we not already respecting a tradition well kept by this House? Respect tradition. Hindi nga, pinagtatanong nyo siya eh. Meron pang pratidila, whatever. That is disrespect to the office of the President, Vice President. So ano pinagtatanong nyo sa kanya eh? These questions never happened before. Grabe, ang tapang nito. Hanga talaga ako sa iyo. Kung Marcoleta, kung nanonood ka, nawala ko yung numero ninyo eh. Pero, grabe, ako talaga, pag ikaw kumandidato na senador talaga, mangangampanya ako sa iyo. Kailangan natin ng ganitong klaseng congressman eh. Yung may bayag. Ang hirap nito Tatanggalan ka ng budget dyan. Tatanggalan ka ng mga proyekto dyan. Yung papalag ka at kakampihan mo ngayon. Critical ngayon eh. Critical itong moment na to. This is the most critical time. Na it's either you are with the side of VP Sara Duterte or you are against Speaker Romualdez. Ganun lang eh. Walang middle dito. Kaya nga sipsipan dyan eh. Pero tumayo ho itong kongresista na ito. Iba ito. At ang talino ho nito. That is the one I'm explaining to you. It did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nangyayari na naman ngayon? We are talking of the office, that the person. Motion was introduced. You may not like the person. You may not like her presence here. But you have to respect the office of the Vice President. That is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President, and that is correct. That is in line with that tradition. Ngayon po, kung ang tinatanong ko ngayon, are we discarding the tradition? Grabe. And is this committee authorized to discard a well-kept tradition? So kaya nga, then why are we intending to ask questions na naman at pinatawag nyo na naman kung sino-sino dito? That is why, kung hindi po kayo makakasagot, madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. May brati-bratinela pa? Grabe, tinayuan talaga. Palakpakan! Yung katabi niya, as far as I remember, si Congressman Ungab yun eh. Yan din, kalyado rin yan. Sa Davao City, di ba? Na 3rd Congressional District. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!